nag-abot. Anong masasabi mo, Rachel, sa mga nagmamahal sa inyo? Maraming salamat po. Naiyak na si tatay. Hindi pa rin kami pinabayaan ni Lord. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon kasi bakit naman kayo pababayaan? Mabubuti kayong tao. No? Okay, wag na natin ito patagalin. So, yung video na to ay galing kay Sir Vincent Calyada. No? So, muli niyang binalikan si Rachel na kinausap. No? Tingnan natin kung ano pong nangyari dito. Let's go. Lagyan natin dito tayo. Kaya Vincent, saan muna po tayo? Ay, sige. Salad po dyan si Tito. Nakatapos pa lang ako din. Nakakain pa lang ako. Salamat. So, ayan. Mas lalong gumaganda, Rachel, ha? Anong sekreto? The salad. Bibigat the salad. Totoo yung sinabi ni Sir Vincent. Hindi ba? Hindi, totoo. Si Rachel lalong gumaganda. No? Ganun talaga pag inspired. Ha? Pero marami kasing ibig sabihin pag inspired. Inspired sa buhay, inspired sa sarili mo, no? Sa ibang tao. Sino kayang ibang tao na yun? Kerwell? Okay, let's go. Tubig at saka ano? Tubig at dasal. Dasal. Laging sana pag ano. Kasi totoo, no? Ako napatunayan ko, no? Kasi si Ruel, no? Biglang blooming lalo no? No? Kaya doon ko napatunayan na kapag inspired ka talaga, no? Gumaganda at lalong gumagwapo. Aling magandang pangangatawan, ano? Kamusta ang pag-charity works? Siguro ano lang si Rachel, yung positive lang talaga siya mag-isip ngayon, no? Positibo. Kasi ang daming blessings na nangyari sa kanyang buhay ngayon, no? Siguro kaya yung itsura niya, ito seryoso, yung mukha siyang maaliwalas, no? Di ba? Mukha siyang positibo sa buhay, no? Yan talaga guys yung nagagawa, no, kapag marami kang mas pinansin mo talaga yung napakaraming positive sa buhay mo, no. Alam nyo bakit ang maganda pag puno ka ng kagandahan at positibo sa buhay, no? Positive thinking will let you do everything better than negative thinking will. Diba? Pag puro negative yung isip mo o isip natin, ang papangit ng mga nagagawa natin. Diba? Katayaw, no? Pero, no, pag puro positive yung naiisip natin, no, ang gaganda ng mga nagagawa natin. Mukha kang maaliwalas. No? Kaya si Rachel, no, kahit saan magpunta, no, yung itsura niya mukhang tagumpay. No? Diba? Kahit saan siya magpunta, may blessings. Wow, no? Ganun po yun, no? Kaya yung itsura natin, nagre-reflect yun sa nararamdaman natin. Mukha siya maaliwalas, no? Masaya po. Masaya Ayos lang. Okay lang. Oh, di ba? So ayan na, maraming naghahanap na sa ng vlog ko. So sabi ko nga, diba lagi kitang chinachat na, sabi ko, pag may ginagawa ka, sige lang. Yun na munang i-pray. Alam ko naman, ang mga ka-Rachel dyan at ka-Ruel. No? Lagi nating hinahanap yung dalawa. No? Hindi na bago yun sa pandinig ko. Hindi, syempre, may naghahanap din ng vlog, no? Yung mga ganitong klase ng vlog na interview, no? Update kay Rachel. So, di ba? Pero alam ko lagi talaga nating hinahanap. Ako kasi pag tuwing ma-chat po ay sa akin, palaging may gagawin. Kumbaga, sabi ko, nakakahiya na kay Kuya Vincent na palagi ko nilang inaano na. Hindi, okay lang yun. Kasi ang ano ko naman, siyempre ipa-prioritize kita. Kasi may mga unang-una sa school. Wow. At yung iba may talagang hectic talaga yung schedule. Siyempre, okay lang yun sa akin. Wow. Walang problema yun. Sabi ko, maalis. Ang ganda nung binanggit ni Kuya Vincent na ipa-prioritize kita. Priority. Parang, alam mo yan, parang inano niya kasi yung sarili niya na meron siyang commitment kay Rachel. Bakit niya ito nasasabi? Siguro dahil siya yung naka-scout kay Rachel, niisip niya yung meron siyang responsibilidad sa tao na to, or ini-extend niya yung love niya para sa batang ito. Ganun yung nakikita ko na, 'di ba? Hindi naman kasi yung ganun na
na-discover natin yung tao, tapos bigla na lang natin iiwan. Gusto niya i-extend yung pag-ingat niya sa taong to. No? I think isa yun sa mga na vision ko, na gustong gawin niya. Tsaka yung word na ipaprioritize, no? Gusto niyang yung responsibility na tinatawag, nandun pa rin para kay Kuya Vincent Calyada. Okay, let's go. Please lang si Kuya Vincent, mapamaynila na rin pa ako nag-vlog. So, totally, kauwi ko lang talaga ngayon. Grabe. Di ba na, vlog agad. So, syempre, inuuna kita. At maraming nga naghahanap na i-vlog nga daw kita. At yung iba, maraming basher. Ano sabi? Binabasya ko na lagi na lang daw kitang binablog. Di man po ako palagi binablog ni Kuya Vincent. Kapag napunta po yan dito, na iba-vlog po ako, maalis po yan, ma-vlog ulit sa mga charity niya po. Siguro yung mga... Yun kasi yung sinasabi nakaraan sa mga live namin, mga inakitan ko na minsan mas nakikita talaga natin, alam mo yon, mas nakatingin lang tayo sa isang anggulo ng isang tao, tama ba? Mas sa isang side ng tao, pero yung ibang side na ginagawa niya hindi natin pinapansin. Kaya minsan akala natin puro ganito lang yung ginagawa niya kasi doon lang tayo nakatutok, no? Kumbaga sabi nga ni Kuya Borloloys na sa isang bond paper, doon lang tayo nakatingin sa isang tuldok, hindi natin tinitingnan yung iba na ginagawa ng tao. Marami din naman ginagawa si Kuya Vincent Calyada, no? Na, di ba? So, pansinin din natin yan. Let's go. Ang basher na yun, hindi nagsusubaybay ng siguro yun, nire-recommend lang ni YT, kasi hindi siya nagsusubaybay talaga sa akin sa mga charity works ko, di ba? Nice, Kuya Vincent. Tama, no? Agree ako dun kay Kuya Vincent na, yun nga yun, sabi ko, dun ka lang nakatingin sa side na yun. Diba? Yun nga, gaya sabi ko, di ba, pag busy ka, okay lang. Kasi naiintindihan ko yun. Normal yan, Rachel. Kaya, alam mo, si Kuya Vincent mo, talagang, marami naman baga talagang tinutulungan. Sabi ko, pag busy ka, sige, sa iba na muna ako. Kamusta naman kayo dito? Okay lang po. Okay naman. Si Papa mo pala, kamusta ang pakaramdam? Nice man po, wala man po siya. Pero sa akin, okay itong ginagawa ni Kuya Vincent. Kasi, nabibigyan tayo ng update, no? Tungkol sa mas malalim na usapan patungkol kay Rachel, diba? Importante rin kasi for me as a viewer na rin, kung tutuusin, importante din na malaman natin kung ano yung meron sa kanila, ano yung mga update, no? Hindi lang natin nakikita sa mga vlog, no? Kundi nalalaman din natin, no? May nagkakaroon tayo ng malalim na relationship, no, sa kanila, na sa pamamagitan ng nalalaman natin yung mga kwento ng buhay nila, no? Sa loobin nila. Last time nga, di ba, interview ni Kuya, marami akong natutunan doon. Marami akong bagay na nalalaman patungkol kay Rachel. Pero syempre, may mga bagay na, alam mo yun, hanggang doon ka lang. May boundary pa rin. Hindi mo natin kailangan pasukin. Kailan pala ang pasukan niyo? Bukas na po. Bukas na? Excited ka na? Na-enjoy ba? Na-enjoy? Enjoy lang po. Na-enjoy mo yung bakasyon? At siyempre malayong pinuntahan, nagdabaw kayo, di ba? Kaso nahirapan akong magising maaga. Nahirapan? Bakit? Sobrang pagod. Napapasarap ang tulog. Basta vitamins ka din. Nagbabitamins ka ba? Hindi. Kung vitamins ka, para siyempre tayo baga ako nga nagbabitamins ako yun. Para gusto ko yung ang pinakagusto ko sa kung paano mag-isip si Ruel at Rachel. Di ba pasokan na nila, papasok si Rachel ngayon. Ang pinakagusto ko na gagawin nila, mag-aaral sila. Kasi marami sa mga vlogger na makatikim lang ng kasikatan kaunti, hindi na binibigyan ng importansya yung pag-aaral. Hindi na pumapasok. Kasi alam nila, kikita na sila. Pero dito, no, sila yung vlogger na nakita ko na iba. At gagawin nila tong, alam mo yun, yung ganitong kagandang mindset, no, ay, diba, ay talagang tutuparin nila. Lagi nga sinasabi ni Kuya Ruel na, di ba, na lagi niya kinakamusta yung pag-aaral ni Rachel. Kamusta yung pag-aaral, no? Alam mo yun, school niya, no? Wow. No? Ideal vlogger sila kung totoo sila. No? Wow. Vlogger na tawag ko sa kanila kasi yun naman na yung ginagawa nila, di ba? Kumbaga, mas talo tayong healthy lalo. Mag-vitamins ka din.
para ayos yung ano mo kasi lagi kang nasa mission, lagi kang pinapawisan. Ano? Ito pala, kamusta pala ang ano? Ang pagbablog mo sa mga, di ba? Nagtutulong ka na rin, di ba? Kasi sama-sama ka din ni Rol. Kamusta naman? Ayos lang din po. Tapos na parang nasasanay na rin ako. Nasasanay ka. Wow, gandang question yan, no? Mas ano ba? Natin, no? May marami pang na pumapasok sa isip mo kung paano pag-vlog, yung paano dapat gawin, paano tumulong, o gano'n, may mga pumapasok sa isip mo na. May mga bagong idea ba? Ano po, na minsan naisip ko, paano ba ako mag-i-intro? Paano ba ako yung ganun po. Paano kung sakali mag-i-intro? man na ano, yung ngayon nga po, meron kaming pabahay ni Tito. Kaya nga, sabi nga, sa'yo daw binigay, di ba? Hindi ko nga po alam kung paano ko i-intro, paano ko i-vlog yun. Ganun po yung mapasok sa isip ko. Pero masasanay ka din yun. Pero, tsaka may nagtuturo. No? Yung nagtuturo magaling eh. No? Hindi ko napapangalanan ha. so, yan ang unang pabahay niyo, di ba? Ang ganda. At ano, hello Tay! Kamusta? Good morning din. Ayos lang. Parang Pero based sa mga napapanood ko, ang galing ni Rachel mag-vlog. No? Ang galing niya niyang magsalita sa harap ng camera. Magaling siyang sumagot na mararamdaman mo talaga yung bunga ng experience niya kung paano siya magsasalita. No? Nandun na yung experience, no? Na ilalabas niya na yung mga natututunan niya kapag nagba-vlog siya. No? Nakakatuwa and very natural, no? Kapag nasa harap siya ng camera, no? Wow. papayata tayo Ano lang, sasalit-salit ba? Tapos mabagal. Normal lang, Tay. Bangga kinuprogram ng baliwan pati. Baka nakakain ng pambawal, kakakain. Ba, dumasan. Kaganaw sa bangga nga na eh. Yung barbecue. Baka di ka na maluya panunaw mo na, Tay. Iwas-iwas din. Nagkain si tatay mo ng Oo, masama na sa mga edad ni tatay yung mga masyadong mga barbecue, yung mga atay, ganyan. So, anyway, no? Hindi na iwas na lang talaga. sabi sa iyo. Kaya ano ang pala? Pwede naman siguro kasi minsan-minsan, no? Wag lang talaga palagi na yung mga bawal, no? Bakit kasi nagkain ka ng barbecue? Nagalit tuloy si Rachel. Nakalat, hindi kumakarat. Ba't kasi kumain ka ng barbecue? Hindi ka namigay, ha? Kasi sabi sa akin, napupuntahan daw sila, i-invite daw sila ng Kuya Rab, alam ko. Basketball ata sila kagabi? Siguro po, di ko lang po. Nasa biyaya ako na nag-ano kay premiere. Ay, ang ganda nung grabe, 72k yung live viewers, no? Kaya nga po. Grabe. Ay, kamusta? Ang tindi nun, no? 72k. Kamusta naman? Kamusta yung kita-kita kayo? Ayos lang po, masaya. Oo. Kasi nakita ko siya, tsaka nakilala din. Kung si Puti nag-iswila man si Puti po. Ay, sabagay. Ako si Rosie. May ida na, may kaliwangan. Dito ka tayo. Tabi kayo ni Tabi kayo ni Rachel. Ulit lang yung maray. Normal yan tayo, ganyan talaga. Papagalapad talaga naman. Believe kasi talaga ako, guys, kapag nag-aaral Bibiga. Nasamahan niya po ako magbigay sa punta po siya ngayon kaya nga po mag-aaral. Kumbaga, ikaw ang ma-vlog nun. Wow. Ano yun? Share mo? Share mo sa mga bata? Ano po, may nag-sponsor po. May nag-sponsor, kasi, wow. Nung nakita niya po, nag-share ako ng blessing sa daet. Jollibee? Nagbigay po siya. Shoutout po sa RRM Langga Official. Wow. Salamat po kay Tita Lai. Sa May galap shoutout po kay Ma'am Laila Mendoza. Yeah. No? Napakabait po nila, Ma'am Laila Mendoza. Ibang klase po yan, no? paabot. Then sa mga members po, maraming salamat po sa inyo. Ngayon ko po ibibigay yung mga
pan-charity na binigay niyo po kasi nung mga nakaraang araw, busy po tayo. Talagang hectic talaga yung schedule mo. Maski man ako talaga ako nag-adjust din ako ano. Kaya ano masasabi? Nakakatuwa yung mga katulad nila, Ma'am Laila, no? Talagang di man sila nakukuha ng camera, no? Wala mang camera, no? Sila man ay mga sabihin nating mga nagmamahal na viewers, no? Pero alam mo yun, sila ay gumagawa ng paraan, no? Makatulong, no? Makapag-abot ng pagmamahal, no? Nakakatuwa yun, no? Sa isang manonood. Pero di ba nakakatuwa yung initiative, di ba? Yung efforts, no? Yung time, treasure na binabahagi nila, no? Di ba? Wow. Sabi mo't bising tao na si Rachel. Sa akin, sa anak ko, lagi lang siya mag-iingat sa akin, tumahimik ba lang? Yes, tama. Hindi magpapagutom. Yan, unang-una na tayo. Tapos kumbaga, proud ka tatay kasi ang anak mo tay, natulungan dati, siya naman niya yung tumutulong. Kumbaga, binibigay mo yung mga natatanggap ng blessing. Binibigay mo naman din sa iba, ano? Kaya pati ganito, sanay man dito, maski mahit man, pag-ibang malaki kasi impact talaga nun na kapag naramdaman mo rin yung tulungan, ganun din yung mararamdaman mo sa ibang tao na parang andun yung puso mo na tumulong din para sa iba kasi alam mo na na-experience mo yun, alam mo na ganun ka rin, alam mo na naranasan mo rin kung gaano kahirap yun. Kaya yung mga ganung bagay, madali na maglambot yung kanilang puso para sa mga taong kailangan din tulungan. Parang malapit sila sa mga taong ganun. Diba? Ano sila? Relate yung tawag doon. Tumarado na ako. Hindi ko na pinapabayagan. Pag nananalo pa yun sa sanay po kasi si Papa mag-pay sa luto. Yan man na pinamumulat ko sa inyo. Makita mo yan. Nananalo po yan. Mamigay. Si Papa, tapos tumimigay. Tama yun. Kumbaga, kung ano yung tatanggap niyang blessing, mamahagi naman, ano? Yes. Tama yun. Yun yung gawin mo, Rachel. At saka masarap talagang tumulong sa kapwa, no? Kasi alam mo yun, dito mo makikita yung sarili mo yung pagtulong sa kapwa sa mga pangangailangan nila is not only a responsibility of life, it is what gives meaning to life. Kapag ginagawa mo yun, malalaman mo yung halaga ng sarili mo na ito pala yung purpose mo sa buhay. Diba? Dito mo malalaman kung gaano makabuluhan ang iyong buhay, no? At kapag nagbibigay ka na sa kapwa, doon mo malalaman na sobrang makabuluhan pala ng buhay mo, no? Diba? Kaya ipagpatuloy nyo, Rachel at Ruel, yung pagtulong sa kapwa, no? Ang sarap maramdaman ng ganyan, di ba? Kung meron, sige. Ano po? Pag wala. Basta ito, Rachel, ito payo ko sa iyo. Kung meron, sige. Ano po? Tama yung pinapayo ni Papa mo sa inyo na talagang mamigay. Kung meron, sige. Ano po? Pag wala. Basta ito, Rachel, ito payo ko sa iyo. Di ba ngayon, nagcha-charity ka na. Kung hindi kaya ng pinansyal ang ibigay, yung payuhan mo siya na maglapit kay Lord. Kasi karamihan bagan sa mga mahihirap, sa mga tinutulungan natin, parang limot na nila si Lord. Limot na sila magpasalamat sa mga biyayang natatanggap nila. Yun yung mga priceless na payo, no? Actually, yung pagpapayo ni Kuya Vincent ng ganito ay ano din ito na rin yung kanyang sinasabi ngayon kay Rachel. Bakit ko po nasabi? No? Sabihin natin, hindi naman lahat ng ibibigay mo sa tao ay material na bagay. Pera, kung ano man yung material na bagay na yun. Minsan, bibigyan mo rin yung tao ng higit pa sa pera nga kung tutuusin. Magandang payo, magandang advice, magandang, di ba, pasiyahin mo siya, patawanin mo siya. Minsan kasi yun pala yung kailangan ng tao, no? Yung saya. At minsan ang magbibigay nun ay yung kanyang kapwa, no? Yung mga ganun, ibigay mo sa kanya yung magandang payo. Turuan mo siya, tulungan mo siya. Magsimba ka araw-araw, turuan mo siya magdasal. Mga ganong klaseng bagay lang, di ba? Na hindi mo maririnig sa ibang tao. Maririnig mo lang sa mga tunay na taong nagmamahal sa iyo. Di ba?
Kaya pahalagahan natin yung mga taong nakakapagbanggit sa atin ng mga ganyang salita. Di ba? Kaya ganun ha, lagi mong papayo na ganun na, magdasal lang po kayo lagi, ganun ba ginagawa mo? Ganun lagi, diba gaya yung ginagawa? Salute ako sa mga charity vlogger na ganun. Lagi nag-iiwan, nagtuturo ng dasal. Diba? Sana, sana yon ay tawag dito, maging sentro, alam mo yun, lagi nilang iiwan sa mga taong tinutulungan nila na kumapit lang po kayo sa Panginoon. Diba? Sa ating mga viewers, napakalaking bagay po ng mga payo natin para sa dalawa. Di man natin mabigyan ng material na bagay yung dalawa, pero sa pamamagitan ng mga magagandang payo natin para sa kanila, malaki po ang naitutulong nun para sa kanilang dalawa, kay Rowell at kay Rachel, lalo na sa ngayong nakatutok sila ngayon sa kanilang mission na pagcha-charity. Bigyan natin sila ng mga magagandang salita, magagandang payo, mas maganda po yun kaysa sa mga pangit na salita, yung mga taong maraming napupuna sa kapwa, maraming nakikita sa kapwa kaysa sa mga sarili nila, sila yung mga taong ang daming inggit sa katawan. Yung inggit, malaking kasalanan po yan, mas masarap makita yung tagumpay ng isang tao dahil sinunod niya yung maganda mong advice, maganda mong payo, diba? Totoo, diba? Wow. Sana pagpatuloy po natin tayo mga manonood, yung pagsuporta sa pamamagitan ng pagbibigay ng magagandang advice, diba? Para sa dalawa. Ginagawa ko sa inyo na magdasal lang at may mga biyaya din na darating. Ano ba yan? Yung sa amin baga. Isa lang ng yung nahihirapan ako, yung talagang naharamdaman ko pag napapagod na akong madali. Kung tinrabaho ko lang, nahihingal na akong madali. Pagdasal-dasal ako doon sa trabaho ko pag break time. Hanggang pag-ulit ko, hanggang pagbabangon bago ko matulog. Ayam naman baga ko, ganito lang. Tinanggihan pa yan, naghahapit, hindi ka magsasa. Tinukli ko nga yan sa kunin mo. Ay, hindi ka magsabi sa akin, napasuko. Talagang samuyan pa rin talaga napasiri. Para sa inyo talaga yung tatay. Pag mga panganay talaga, yan ang number 1, danas ang hirap niyan. Kaya ang mga panganay baga minsan, mas napabaya sila. Kumbaga, mas di na ako mag-aaral, yung kapatid ko na lang. May mga ganyan, di ba, ang tatay na senaryo, Kaya may nabablog ako na gano'n ang ginagawa nila. Mas pipiliin ko na lang hindi mag-aral, magtatrabaho na lang ako, tutulong ko yung magulang ko. Kasi may mga kapatid pa akong hindi nag-aaral. May mga gano'n. Kaya marami nakaka-relate sa mga ganyan. Ako, may mga tao rin naman talaga na kaya hindi sila nakakapag-aral kasi hindi talaga nila kaya. Ako, inaano ko yan. Talagang, ganun talaga ang buhay, Pero kapag kaya nating mag-aral, may opportunity, i-grab natin 'yan. Kunin natin yung opportunity na 'yon, 'di ba? Pero may iba't iba kasi tayong sakripisyo sa buhay, 'di ba? Na minsan mas iniisip natin yung kalagayan ng ating mga kapatid, mas gusto nating unahin sila muna makapag-aral, bago na lang ako. Kasi ako kaya ko pa naman. Yung iba magtatrabaho na lang muna, 'di ba? Minsan, totoo 'yan, yung may maraming ganung kwento ng buhay, Kaya nga dito, guys, sa Kalingap, kay Rowell at Rachel, marami tayong malalamang kwento ng buhay, Marami tayong makikitang kwento ng buhay. Diba? Kaya nga sila minamahal ng maraming tao, diba? Kasi maaaring yung kwento ng buhay nila ay naging pareho sa mga kwento ng buhay natin na nakaka-relate tayo, Kaya ganun yung pag-ibig at pagmamahal natin para sa dalawa, diba? Ang iba sa atin dito mag-OFW dahil sa hirap ng buhay, kailangan agad kumayod, Walang masama doon, As long as na yung ginagawa natin ay para iahon,
ang ating sarili, ang ating pamilya, yung buhay na meron tayo na napakahirap, napakasaklap, no? Diba? Ang mahalaga, wala kang sinasaktang tao, wala kang tinatapakang tao. Kung ano man yung marating natin, kung ano man yung estado ng buhay natin ngayon, nakapag-aral man tayo, hindi nakapag-aral, ang importante, wag tayong sumuko sa buhay, no? Kasi mararating at mararating pa rin natin yung mga pangarap natin. Basta wag ka lang titingin sa iba, diretso lang ng tingin sa pangarap mo, diba? Kasi sa mga tugang ko ng tao. Hindi ka mang pinapabayaan. Kasi hindi naman nakapag-skill ako dahil naman maganda pwede kami. Kamusta na pala tatay yung kapatid mo, yung mama ni Trixie? Ano? Sige, bilangin mo, Rachel. Laki naman yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pag nadagdagan, baka talaga bibili mo na lang. May nagsabi naman sa akin yung ano, huwag muna daw ako magbili. Yan daw sa may party na naman, iba na naman. Ilan yan? 26? 5? 5. Ito pa? Oo. 7, 8. Yan. Magkano lahat? Total yung ano? 28,500. Yung total lahat. Grabe. Wow. O, di ba? Ang daming, ang dami tatay. Ang dami pa rin nagmamahal sa inyo. Pinorward ko na guys, pinorward ko na, no? Kinat ko na sa video. Okay. Sa mga nag-abot. Ang kapal. Anong masasabi mo, Rachel, sa mga nagmamahal sa inyo? Grabe, maraming salamat po. Naiyak na si tatay. Wow. Bakit tay? Naiyak na. Grabe, di pa rin kami pinabayaan ni Lord. Kaya nagpapasalamat po ako sa mga Panginoon kasi bakit naman kayo pababayaan? Mabubuti kayong tao. Ano? Di ba? kahit na tapos na po yung bahay namin, meron pa rin pong nagbibigay ng mga tao, nagmamahal ng mga tao na nagbibigay ng pang-allowance namin, ng panggastos dito sa bahay, pangbigay para sa kakaabalahan ni Papa. Kasi hindi naman alam mo yun, yung mga tao kasi hindi ka lang naman minahal o hindi ka lang naman sinuportahan dahil para dun sa bahay. Sinusuportahan ka nila kasi araw-araw pinapasaya mo sila. Ito nga yung sinasabi ko na yung akala ni Rachel, siya lang yung nakatanggap, no? Pero hindi niya alam na tayong mga manonood din ay nakakatanggap, no? Dahil araw-araw nakakatanggap tayo ng saya galing sa kanila. Pinakikilig nila yung araw-araw natin, diba? Binibigyan nila ng inspirasyon yung araw-araw natin. Pinapasaya nila yung araw-araw natin. At itong nakuha ni Rachel ngayon, natanggap niya, yan ay pasasalamat ng mga tao para sa kanya. Diba? Hindi na lang ito tungkol sa dahil tapos na yung bahay, dahil sa bahay, ganun. No. Kasi hanggat nagpapasaya kayo, hanggat nandiyan kayo, may mga taong nagmamahal sa inyo at patuloy na magbibigay at mag-aabot ng suporta para sa inyo. At mag-aabot ng pasasalamat para sa inyo. At para sa kanila, gusto nilang ibalik yon, bigyan ng sukli, bigyan ng pasasalamat. Pera man o salita na pasasalamat, ang importante, bigyan natin ng importansya yung mga bagay na yun. Diba? Wow. Kasi patuloy pa rin sila nagpapasaya para sa atin. Papa, ngayon, maraming salamat po sa inyo sa mga taong nagbigay po. Sino po yung mga taong nagbigay? Yan, ito. Ulitin natin. Nakalista yun. Ang dami kasi nila. Yan. Ito, pasalamatan mo sila. Oh. Salamat po. No. At syempre po pala nagpapasalamat ako sa mga supporters ko dyan na patuloy na pagsubaybay at pagsuporta po sa akin, lalo na po sa mga vlog ko, sa pag-live. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat sa pagtatanggol din sa akin sa mga basher. Maraming salamat po. And then sa mga nagsuporta po kagabi sa premiere ni Kuya Rab, maraming salamat po sa inyo. Sobrang salamat po sa inyong lahat. At syempre, nagpapasalamat din po ako kay Kuya Vincent dahil na-scout po kami ni Kuya Vincent and nakilala po kami ni Kuya Ram. Wow. Nung na-scout kami ni Kuya Vincent, agad-agad pumunta si Kuya Ram sa bahay na kinaumagahan na kakapost lang ni Kuya Vincent sa
pag-vlog sa amin. Pinuntahan kami kaagad ni Kuya Rab. Maraming salamat po kay Kuya Rab. Wow. Kasi napatayuan niya kami ng ganitong bahay, yung safe na, hindi na kami nababasa, na gigising ng madaling araw para magsiksik. Yan, maraming salamat po sa inyo. And then sa nagbuo po nitong programa kay Kuya Val and kay Ate Edna, maraming salamat po sa inyo. And then sa mga sponsors po. Alam nyo guys, no, putulin ko na, no. Ang sarap na makarinig ng pasasalamat. Totoo talaga na kapag marunong ka magpasalamat sa isang tao, ay nagbubunga rin ito ng pasasalamat din, no? Parang sa galit, no? Kapag galit ang ibinigay mo, yung iba, pag galit lang din ang ibinigay, ang ibinato, parehas na galit, no? Nagbubunga rin ng isa pang galit, no? Hanggang sa sangay-sangay na yun. Kaya mas maganda na, 'di ba, kabutihan yung ialay natin sa ating mga kapwa para magbunga ito ng napakaraming kabutihan. Kapag binato ka ng galit, no, gantihan mo ng kabutihan. No? Ganun lang naman 'yan. 'Di ba? Huwag nating batuhan ng galit din kasi wala tayong mangyayari. Lalala lang yung sitwasyon, no? Lalo na po ang anyway, maraming salamat po sa lahat. Di ko na patatagalin, no? Medyo nanginginig na rin ako sa gutom, no? No? Muli, ako po si Dong A. Magandang umaga, tanghali at hapon sa ating lahat na mga Kalingap supporters at Kalingap fans. Ako po pala si Dong A, isang bagong reaktor. Ako po ay nagpapaabot ng walang sawang pasasalamat sa suportang ibinibigay po ninyo sa akin. Ako po ay higit na nagpapasalamat kila Kuya Val Santos Matubang, ama ng Kalingap, kay Kalingap Kuya Rab at Ate Edna Vlog. Salamat po sa pagbibigay ng oportunidad na maging bahagi at kaisa ng Kalingap bilang isang reaktor. Maraming salamat po. Suportahan po natin syempre yung kanilang mga misyon na pagtulong sa kapwa at sila ay maging inspirasyon din natin. Syempre wag po natin kakalimutan na manood palagi sa kanilang mga video. Ang isang nood natin ay napakalaking tulong na po. At syempre, don't skip yung ads, no? At huwag kalimutan na mag-like, mag-komento, no? At higit sa lahat, isubscribe yung kanilang mga channel. And muli, hindi ko na patatagalin, ako po si Dong A.